si Madam Lydia Esguera bilang sole signatory ng Global Money Mother Account. Alam na nila yan. Matagal na nilang alam na Pilipina, babae, ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Samantalang ikaw, Junly Laureano, lalaki ka. Nag-aangking ka. Sinasabi mo, ikaw ang mother account. Ang pinag-uusapan natin, mother account, hindi father account. Junly Laureano, ang kapal ng mukha mo. Junly Laureano, inaangkin mo ang pagiging sole signatory ng Global Money Mother Account. Lalaki ka, hindi ka babae, lalaki ka, Junly Laureano, lalaki ka. Ay huwag mo sasabihin na ikaw ang sole signatory ng Global Money Mother Account, na ikaw ang chosen one, ang kapal ng mukha mo, Junly Laureano. Kaya tayo dito, nagsasabi tayo ng totoo dito, nagkamali ka ng binangga mo. Kami pa binangga mo yung totoo. Sana ang binangga mo yung peke. Para parehas kayong peke. Tunay itong binangga mo. Nagkamali ka, Junly Laureano. Ang kapal ng mukha mo, Junly Laureano. Sinasabi mo, ikaw ang chosen one. Sinabi mo pa dyan sa sinulat mo, nandiyan may basihan tayo, nakasulat. Ang chosen one, sinasabi mo dyan, ang chosen one, lalaki. Lalaki ang sinasabi mo na chosen one. Kung di ba naman baliw ka, Junly Laureano. Lalaki ang nakalagay dyan, no? Kapal maging lalaki. Isinunod pa yung pangalan mo. Ang kapal ng mukha mo, ikaw sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ang chosen one. Pag sinabing chosen one, kung sino yung sole signatory ng Global Money Mother Account, yun ang chosen one. Bakit? Ano ba yung mother? Ano ba yung mother account? Ang mother ay Diyos, ang account ay pera na ipinagtiwala kay Madam Lydia Esguera. Yan yun. Kaya para maging chosen one ka, ay malabo sa sabaw ng pusit. Napakalabo. Hindi ka po pwede maging chosen one, Junly Laureano. Kasi lalaki. Bakit? Hindi naman ikaw ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Hindi ka pwedeng chosen one. Isinulat mo pa dyan ang nakasulat. Sabi mo, ang chosen one lalaki. Nagkakamali ka. Hindi lalaki ang chosen one. Ang chosen one ay babae. Si Madam Lydia Esguera yan. Bakit si Madam Lydia Esguera ang chosen one? Unang-una si Madam Lydia. Nakalagay dyan sa dokumento, may dokumento siya sa Book of Redemption, pangalan niya nakalagay. Pangalawa, siya yung nakakausap ng Diyos. Yan ang dahilan. Nakakausap ng Diyos. Si Madam Lydia Esguera, ikaw nakakausap ba ng Diyos? Ang nakakausap mo, devil. Walang ibang nakakausap ang Diyos, Junly Laureano. Isa lang ang nakakausap ng Diyos ng kataas-tasan sa langit, Diyos na banal. Si Madam Lydia Esguera. Kaya yung mga followers, yung mga tagasunod, yung mga membro ni Junly Laureano, mag-isip-isip kayo. Ang leader nyo, devil. Sinasabi ko yan, devil ang leader nyo. Yang si Junly Laureano, isang devil na leader, isang devil na founder. Kung ano man yung organisasyon mo, devil ka, Junly Laureano. Akala mo siguro hindi kita papatulan. Papatulan kita, nagkamali ka, ako pa binangga mo. Nagkamali ka, Junly Laureano, devil. Okay, mamaya may mga kadugtong pa yan. At tapusin ko lang muna ang pagpapaliwanag ko sa pagiging sole signatory ng Global Money Mother Account ni Madam Lydia Esguera. Una, dokumentado. Pangalawa, una nga siya yung nakakausap ng Diyos. Diyos na banal, Diyos na kataas-tasan sa langit. Kasi bakit Diyos na banal ang nakakausap ni Madam Lydia Esguera? Kasi ang Diyos na banal, babae. Babae ang nakakausap ng Diyos na banal. Kasi baka nalilito kayo, mga followers ni Junly Laureano, baka nalilito kayo. Ipapaliwanag ko sandali kung paano nangyari na nakakausap ni Madam Lydia Esguera ang Diyos na banal, yung ina, yung babae. Papaliwanag ko
nagsimula yan. Okay. Pag-usapan muna natin sandali ang tungkol sa Biblia. Bible ang pag-usapan natin. Sa Bible po, mga viewers, si Sir Joey, magiging viewers mo na rin yung mga followers ni Jun Loriano dahil panonoorin nila itong video na patungkol kay Jun Loriano. Panonoorin nila kung paano natin sabunin. Sasabunin na natin ng todo yan Jun Loriano na yan para mapanood ng kanyang mga followers, yung kanyang mga members, para mapanood. Tama, panoodin niyo po. Okay. Nung unang panahon, biblical po tayo, biblical. Pag sinabing biblical, ang basehan natin Biblia. Base po sa Biblia, nung unang panahon, may isang taong kinakausap ang Diyos ng kataas-taasan sa langit. Nung unang panahon, ang kumakausap ang Diyos na dakila. Yung po yung lalaki, ang God the Father ang nakakausap noong unang panahon. Ang God the Father nakakausap noong unang panahon. Sa bawat panahon, sa bawat kapanahonan, may isang tao na kinakausap ang Diyos. Umpisahan po natin kay Adan at kay Eva. Nung pong kapanahonan ni Adan at ni Eva, nag-anak, dumami anak ni Adan at ni Eva, si Adan lamang po ang nakakausap nung panahon ni Adan at ni Eva. Lumipas po ang panahon ni Adan at ni Eva, panahon naman po ni Nunong Noe. Nung kapanahonan po ni Nunong Noe, nag-anak, dumami anak, lahi ni Nunong Noe. Bagamat madaming tao, milyon ng tao, isang tao lang po nakakausap ng Diyos, ng kataas-taasan sa langit, ang Diyos na dakila, isa lang, si Nunong Noe lamang, bagamat bilyon ng tao. Lumipas po ang panahon ni Nunong Noe, panahon naman po ni Abraham. Nung kapanahonan ni Abraham, milyon-bilyon din ang tao, pero nung kapanahonan niya, si Abraham lamang po ang kinakausap ng Diyos ng kataas-taasan sa langit, ang Diyos na dakila. Lumipas po ang panahon ni Abraham, panahon naman po ni Isaac. Nung kapanahonan po ni Isaac, ganun din po, maraming tao sa mundo, pero si Isaac lang ang nakakausap ng Diyos sa dakila, Diyos ng kataas-taasan sa langit. Lumipas po ang panahon ni Isaac, panahon naman po ni Jacob. Nung kapanahonan po ni Jacob, ganun din po, bagamat madaming tao, pero si Jacob lamang po ang nakakausap ng Diyos na dakila. Lumipas po ang panahon ni Jacob, diyan na nga po papasok ang kapanahonan ni Moses. Nung pong panahon ni Moses, panahon po ni Moses, di po ba maraming inililikas sa Ehipto ng mga tao, inililikas po ni Moses. Nung kapanahonan po niya, para makausap ni Moses ang Diyos, ang kataas-taasan sa langit, umaakit pa po siya sa bundok nung kapanahonan ni Moses. Tama. Kapanahonan po ni Moses, siya lamang po ang nakakausap ng Diyos, ang kataas-taasan sa langit, sa dakila, nung kapanahonan niya, panahon po ni Moses. Marami pa pong nakakausap ang Diyos ng kataas-taasan sa langit. Marami pa. Pero, sosyortatin na natin. Mapapansin po natin, halos lahat ng kinakausap ng Diyos ng kataas-taasan sa langit, Diyos sa dakila, ay halos puro lalaki. Nung mga unang panahon ay halos puro lalaki ang nakakausap ng Diyos na dakila. Bukod tangi sa kapanahonan po natin ngayon, ito po yung panahon ni Madam Lydia Esguera. Ang nakakausap po ng Diyos na banal, Diyos ng kataas-taasan sa langit, si Madam Lydia Esguera, babae. Sa kapanahonan po natin ngayon, babae ang nakakausap ng Diyos na banal. At ang nakakausap po ni Madam Lydia ay ang Diyos na babae. Yan po yung ina, yan po yung banal. Nasa Bible din po yan. Hindi lamang po na ipapaliwanag ng mga pare, ng mga ministro, ng mga pastor, na meron palang Diyos na babae, yung banal. Yung po kasing banal, ang ibig sabihin po niyan, yan yung Diyos na babae. Banal, nakalagay po dyan, banal, banal. Yan po yung babae na Diyos. Kasi ang alam lang natin ay ang Diyos na dakila, yung God the Father, yung Ama, at saka yung anak. Yan lang nalalaman natin. Pero sa panahon po ni Madam Lydia, ipinaliwanag ng Diyos na banal na mayroong babae.
Kaya po nalaman natin yan dahil nakakausap direkta ni Madam Lydia Esguerra ang Diyos na banal. Kay Madam Lydia Esguerra, hindi pa po nangyayari, nalalaman na ni Madam Lydia ang magiging kaganapan. Hindi pa nangyayari, nalalaman na. Katulad po halimbawa, yung COVID-19 na nangyari, yung COVID-19 na nangyari noong year 2020, 2021, yan po ay 2018. Sinabi na po yan ng Diyos na banal kay Madam Lydia. Ano ang sabi? May magaganap ka daw po na COVID-19 na yan. 2018, sinabi na ng Diyos na banal yan. Ano ang sabi? Yan ay magiging, yan yung kapighatian. Yan pala COVID-19 na nangyari nitong mga nakaraan na 2020, 21, yan po pala yung kapighatian. Bagamat 2018 pa lang, sinabi na ng Diyos na banal yan kay Madam Lydia. Hindi pa nagaganap. Pinag-uusapan na namin yung COVID-19 na yan. Pero 2018 pa lang yan. Pero nangyari, year 2020. Ang layo. Tama. 2 taon. Isipin nyo, ang layo. Ibig sabihin, nung hindi pa nangyayari, nalalaman na ni Madam Lydia Esguerra yung magiging kaganapan. Bakit? Dahil po siya ay nakakausap ng Diyos na banal, Diyos ng kataas-taas sa langit. Bakit hindi Diyos na dakila, yung God the Father, ang nakakausap ni Madam Lydia? Bakit hindi ang Diyos Anak, ang Panginoon Kristo, ang nakakausap ni Madam Lydia? Bakit babae ang nakakausap ni Madam Lydia, ang Diyos na banal, ang ina? Bakit? Kasi po si Madam Lydia, babae. Kaya ang Diyos na banal, sumasa kanya. Kaya nga minsan hindi natin nalalaman, wala tayong kamalay-malay. Pag nagsalita si Madam Lydia, nagagalit. Hindi po si Madam Lydia yung nagagalit na nagsasalita dahil meron siyang pinapagalitan. Ang Diyos na po yun, hindi na alam ni Madam Lydia yun. Kasi sumasa kanya ang Diyos na banal. Kaya yung Junji Laureano na yan, kahit saan lupahanap yan, alam ni Madam Lydia kung ano ang pagkatao ni Junji Laureano. Yan, ha? Hindi siya lulusot. Dahil si Madam Lydia, sa kapanahon na natin ngayon, siya po yung nag-iisang propeta. Sa pisikal na kaanyuan, kung tawagin, propeta, kung tawagin, human scanner. Bakit human scanner si Madam Lydia Esguerra? Tignan ka lang ni Madam Lydia Esguerra. Malalaman na ni Madam Lydia kung ano nasa isip mo, kung ano nasa puso mo. Malalaman ni Madam Lydia kung may karamdaman ka. Malalaman ni Madam Lydia kung ano sakit mo. Kaya nga tinatawag si Madam Lydia, propeta. Kaya nga tinatawag si Madam Lydia, human scanner. Napakalino po ng ating pinag-uusapan. Yan yung ating mga pasihan. Bakit si Madam Lydia naging sole signatory ng Global Money Mother Account? Dahil, una, nasa dokumento ang pangalan ni Madam Lydia Esguerra. Nasa Book of Redemption. Na ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas, idinala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa World Trade Center. Kaya, hindi mo nakikita ng mga world leaders, personal, si Madam Lydia Esguerra, kasi hindi pa panahon, pero alam na nila na ang pangalan ng sole signatory ng Global Money Mother Account ay Lydia Esguerra, babae, nasa Pilipinas. Pilipina. Yan yung basihan. Ano pang basihan? Nakakausap ng Diyos na banal si Madam Lydia Esguerra. Kaya napakadami po natin basihan para si Madam Lydia ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ano yung isang huli? Yung panghuli na basihan para ikaw na talaga ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ano yung panghuli? Ano ba susi? May tinatawag tayong susi. Susi.
pambukas ng kayamanan ng buong mundo. Ano yun, sir? Sir Joey, Ano yun, sir? pag wala itong isang bagay na ito, hindi mabubuksan ang kayamanan ng buong mundo. Ayan, ha? Oh, itong bagay na ito na sinasabi ko sa buong mundo, Sir Joey, Aha. nag-iisa lang si Madam Lydia na tao sa buong mundo na may hawak ng ano? Gold bar na 22 carats. Yan. Hallelujah! Oh, ito yung susi. Oh, Julie Laureano. Ito yung pasiyan na sinasabi ko na ikaw na Julie Laureano na inutil, na bugok, na devil. Ito yung susi. Hindi ka tulad mo, nag-aangking ka na ikaw ang madala kang alaka namang gold bar na 22 carats. Ayan o, napapanood nyo ang Julie o. Ayan, mga followers, mga miyembro ni Julie Laureano, ito ang totoo. Hindi ko sinasabi na umalis kayo diyan kay Julie Laureano, pero ito ang totoo. Kaya nga, ito na ang katotohanan. Ito ang susi o. Ito mabigat. Nangangalay ako. O ayan, tinilawang kamay ko na. Ayan, ito yung susi ng Wealth of the Nation. Ito ang susi ng Global Money Mother Account. 22 carats na gold bar. Ito ang susi, Chun-Li. Hindi ikaw na. Ikaw nga litrato mo, wala kami makita ang litrato mo sa Facebook mo. Ayaw mo magpakilala. Wala kami makita. Eh di lalo na gold bar, wala kang ipapakita. Mukha mo nga, hindi namin makita. Eh di gold bar, lalong wala kang ipapakita. Kami, kompleto. Ayan. May dokumento, may gold bar, nakakausap ni Madam Lydia, ang Diyos na banal. Madami pang mga antik. Ayan. Ay, Sir Joey, ang video mo. Ayan. Lahat ng mga antik na yan ay puro mga 22 carats. May Lahat dalawa ng mga pa. diamond, kaya ng mga diamond, Sir Joey. Ayan. Ayan, mga tunay po lahat yan. Kahit i-satellite yan, i-satellite. Matitrace po yan. Ayan. Oh, Mga antik po. ito yung pangulit talaga na susi. Itong gold bar na 22 carats. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala kahit anino na gold bar na 22 carats. Wala. Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Ikaw, Johnny, kaya mo ba sabihin yan? Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya mo ba sabihin yung sinasabi ko? Johnny Laureano na bugok, inutil, Kevin, kaya mo bang sabihin? Ako nasasabi ko, kasi hawak-hawak ko ang 22 carats na gold bar. Kaya kaya kong sabihin, ang World Bank, ang IMF, ang Pentagon, United Nations, US Treasury, US Federal, wala kayong gold bar na 22 carats, wala. Kami lang ang meron. Madam DJ Sierra lang. Kaya nga siya yung tinatawag natin sole signatory ng Global Money Mother Account. Ayun. Hallelujah! Nakakapagod siya, Joey. Mabigat. Oh, mga angalay Ayan. dyan. Ano naman yung mahaba na yan? Mamaya, Sir Joey, makakarating tayo dyan. Ipinakita lang natin, ipinamukha natin sa mga miyembro ni Julie Laureano. Ayan. Nakakapagod. Napagod si Overall. Kasi mahirap magpaliwanag. Yan po yung binabanita niya ay para sa lahat po ito, para hindi kayo maloko at huwag kayong maniniwala sa mga hindi totoo. Hallelujah. Ayan. Ito po ay may mga katibayan Pangkalahatan po ang ating binapaliwanag. Pangkalahatan. na para walang maloko. Julie Laureano, kaya mo bang sabihin yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas na wala kayong gold bar na 22 carats? Kaya mo bang sabihin yan, Julie Laureano na bugok, inutil, Devin? Kaya mo bang sabihin yan? Ako nasasabi ko, ikaw hindi mo kaya sabihin. Bakit? Wala ka kasing gold bar na 22 carats na pambukas ng Wealth of the Nation, ng Global Money Mother Account. Yan yung pambukas. Yun. Yan. Ako, kahit World Bank, sinasabihan ko, World Bank, IMF, Pentagon, United Nations,
US Treasury, US Federal, kayong lahat, wala kayong gold bar na 22 carats, wala, as in wala. Oh,